Okay, so let's solve this another problem in RTD involving beams per flexure. This time, rectangular naman yung cross-section. Then, given the rectangular beam as shown with a beam width 316 millimeters, effective depth 560 mm, with materials concrete specified concrete compressive strength 28 megapascals, and yung yield strength is ng steel ay 415 megapascals. So we're asked to determine, ito pa pala, given the steel area, 6 bars na 25 mm. Okay, we're asked to solve for the balanced steel ratio, maximum steel area for singly reinforced, the ultimate moment capacity of the beam. Okay, so let's solve this. Una, balanced steel ratio. Pag balanced, ito. Sige, huwag tayong mag-derive. Mag-ano lang tayo. Yung alam natin ng formula. So, pag balance, that is the time. Ay, ang kapal masyado. Pag balance, that is the time when Fs, ang liit naman. That is the time when the strength, yan, stress of steel, rather, is equal sa yield strength. Fs equals F1. Balance yan. So, ano ulit yung Fs? So, that is 600 d minus c over c. Dapat okay na dito. Forcingly reinforced. Kasi pag DRB yung sa may F prime na yan, ano naman yung C minus D prime over C. Wala pa naman tayo dun. So, Fs equals Fy. So, that is Fs, di ba? Okay, so solve mo lang yung, gawin mo lang yung Fy. Fs equals Fy. So, ayun. So, solve for C. Gagawin natin 600 times D minus C equals C times Fy. Now, we're asked to solve for the C, 600D minus 600C equals C times Fy. Okay, so solve natin. 600D, kung kalimutan man, 600 yan. Lipat din, 600C plus Fy. So, lalabas ko na lang si C. So, ayan na. Para makuha natin yung C, which is a balance na yan. Kasi F is sinenlet natin. F is equals Fy. So, C bal is just 600 times effective depth over 600 plus Fy. So, ayan. Ganyan lang siya. Kung kabisa, kung yan yung formula for C bal. Kung kuha natin balance steel ratio, di i-plug in lang natin to dun sa C equals T. Diba? C equals T. So, ang compressive strength ay 0.85 F prime of C, AB. Sige, mag-AB na tayo dito kasi rectangular naman yan. Times AS, Fy, Fs, parehas, Fy na lang gamitin ko. So, yung A dyan, pwede nating palitan yan ng beta 1 times C. Diba? So, 0.85 F prime of C times ang A ay beta 1 times C. Beta 1C, yan yung A. Plus B is equal to AS Fy. Okay, solve for, ano ba, hinahanap? Balance steel ratio, no? So, AS over BD yun. So, pwede mong gawin, may kulong ba ako dito? BD. AS over BD. Okay, so pwede nating gawin is mag-divide tayo both sides. Divide natin both sides ng BD para in BD, ASBD. So, itong ASBD, yan na yung row. Diba? Ayan na yung row. Lipat ko na lang din yung Fy doon. So, ayusin ko na row. Pag gagawin kong row balance yan, gagawin ko na rin na C is, ito, C-bal. Gagawin ko na siyang C-bal. So, that will be row bal is equal to 0.85 F prime of C. Gawin ko ng F prime of C, bababa ko na yung Fy over Fy.
Ayan na, ito yung format niya. Beta 1, 0.85 f prime of c. Ayan, beta 1. Ayun, cancel na pala si B dito, no? Wala na tong B. Wala na yung B. So, D na lang. So, beta 1, 0.85 f prime C, beta 1, C over D. Pero gagawin ko ng C bal to. C bal over D. So, ayan, last one. Rho bal is equal to 0.85 f prime of C over Fy times beta 1. Tapos ang C bal ay ito. O pag di-divide mo yan by D, ito lang din. Mawawala lang si D. Di ba? So that will be 600. Wala na si D. 600 plus Fy. O ganyan lang siya i-derive. O ayan na. So makuha natin balance still ratio. Direct substitution. Rho bal is equal to ito pala. Itong f prime of c, alam na natin magkakaroon yan ng beta 1 na 628 lang yan. 0.85. So yun lang naman. Direct sub na yun. 0.85 f prime of c natin. 28 over fy na 415 times beta 1 na 0.85 times 600 over 600 plus fy na 415. That's it, our row balance. Di naman nakuha, di naman ginamit yung ano eh. No? Kung ano, di ginamit yung beta 1 lang yung ginamit. No, parehas sila, 0.0288. 0.0288. Anong ginamit lang dun? 25 F prime of C, nakabase lang siya sa F prime of C, Fy, tapos B. Ang galing. Kahit wala kang ano, ito lang ang dimension, papalabas mo yan. 0.0288. Hindi din ba sagot ko sa ano? Kasi ginawa ko rin na ano yan eh. Hits yan eh. Ayan. So, 0.029. Gagawin ko ano, 88. Wala siyang bearing sa dimension kung ano man yun. No. So, maximum steel area per singly reinforced. So, mag-row max tayo naman dyan. Pag row max naman, ang ililet mo naman sa CI, that's 3 over 7. Okay, discuss, ay may video na ako for this, attach ko na lang. 3/7 siya ng depth. So, ganun. Number 4 ba? Early. And 3/7 ng depth. Hindi siya nag 3/4. Sige. So, ang gagawin natin, for maximum steel area for singly reinforced, ganun pa rin, C equals T. Ito lang din yan. Ito lang din yan. Mapapabalik lang tayo sa, ayan, dito lang din. Hanggang dito lang din. Pares lang yan sila. Move ko lang to. May ako pa gagamit. Pares lang yan sila. C equals, yan din yan. Lalabas din to. Papapunta ka rin dito. Magiging row nga lang to. Or, since maximum area ang pinapahanap, dito na, yan na yun, no, A max. Hindi ka na dadaan sa row. Yan, A max na yun. No? Huwag mo na i-divide by BD. Diba? Huwag mo na i-divide by BD. Okay na yun. Oh, di-divide mo na lang yan. AS max. AS max is equal to 0.85 F prime of C. Ayan na. Ito na yung kailangan natin. Beta 1 C max dapat yan. Beta 1 C max times B. Aba, 0.85 F prime C, beta 1 C max times B over Fy. Ayan na yung AS max mo. Pero anong C max mo? Yung C max mo, pwede mo siya gawing, ayan. Oh, C max pala to. Okay, so dito ko siya ilalagay.
Ayun ba yan? Cmax. Ayan. So, ito, lipat natin dito. Wherein Cmax ay 3/7 ng effective depth. So, ayan. So, substitute natin 0.85. F prime of C over Fy pa rin. Notice yung multiplier na nila. So, this one will be beta 1 times, ano na to? BD. May BD pa rin. Wait nga, tama ba? AS max times 25 F prime C, AB beta 1 C max times B over Fy. Okay. Yun talaga. 25 F prime C over Fy beta 1 C max ay 3/7 ng B. 3/7 ng BD na to. Oh, ito yung BD, oh. So, ibig sabihin, ito yung raw. Multiply mo sa BD, magiging raw max. Ay, S max. Maging AS max. So, AS max na natin ay, yan na, direct sub na yan. That will be 0.85 by F prime of C ulit. Ano yan? Prime of C ay 28. Divide natin by Fy na 415. Tama. Beta 1 na 0.85 lang din. Multiply by 3/7 ng BD. Ang BD. So, ang B natin ay, yan na, 360. Oops. Ang B natin ay 360 with ang depth natin ay 560. And voila, 4211. 4211. 0.74 na lang. Nawala na naman cursor ko. 74. 74 mm squared. So, ayan. Ito naman yung AS max. Maximum steel area for singly reinforced. $75. Paano pag gumamit tayo ng old code? Gamit nga tayo ng old code na magbabase siya sa robal. Ito yung robal, di ba? Sabihin na, sa A na lang yan. Hindi pa naman nagamit eh. Robal. Store natin yan sa A. Hindi na ako na gano'n eh. Hindi ko na kinaka-copy paste. Store na natin yan. What if old code gamitin natin? This one is new code na to. So what if mag-old code tayo? Okay, for old code, that will be, ano na, rekta na to. Yung raw max is just 0.75 ng robal. Ayun, so makuha natin agad yung raw max. Raw max, 0.75 niyan. Ang robal na sa A na yun, di ba? 0.0288. So, ayan. 0.0216. Ayan, para ang AS max ay raw max times BD na lang. Raw max times BD. Raw max answer times BD. BD. Diba naka 360, 560? 4356 naman. 4, laking difference, no? 4356.972 mm squared. Ayan siya, pag old code ang gamit. Lastly, ultimate moment capacity of the beam. Ultimate moment capacity of the beam. Ano yung gagamitin natin dito? Para sa ultimate moment capacity of the beam. R1. Hindi maingay. Okay, so continuing, ultimate moment capacity of the beam. Hindi natin gagamitin yung mga yan. Yung tayo ta. Pwede natin gamitin yung row. Sige, ganito na lang. Kunin natin yung A at B. Ay, yung A at C.
ultimate moment. O, C equals tension ulit tayo. Compression equals tension. 0.85 F prime of C, AB equals AS Fy. Okay, solve natin si A. May mga area na tayo eh. Meron na tayo yan eh. Diba? Ah, bakal. Okay na yun. So, AS ay 6 times 5/4 times 25 squared. Ayan yung AS. 6 times 5/4, 25 squared. Ang FYI, 415. AS FY yan. Lower point, 85. F prime of C, 21, 28. Tapos AB. Ang B lang meron tayo, 360. So, this is RA, 142. Same ba? 142. Wala, bakit ito? Okay, 360. Papalitan na pala. 560. Ayun, 142.656. Same. 142.656. Natamad ulit ako. Paste ko na lang. Ayun na yung A natin. Para makuha si C, that is just A over beta 1. Beta 1, yun, 0.85 lang naman yun. O A divided by 0.85. Ayun yung C, 167. Paste na lang ulit. Yun na yung C. So, kailangan muna natin makuha yung Fs. Though, pwede pa lang kahit hindi na. Kasi may robal ka na. Kunin mo yung raw. Ayun, ito pa na yung sinasabi ko. Sige, kunin muna natin yung raw. Which is, ang raw required ay AS over BD lang naman. Ayun. AS, AS. 6 times 5/4 times 25 squared divided by BD. BD. 360, 560, 0.0146. And 0.0146. And that is less than. Pag less than siya sa robal, tension controlled yan. Less than robal, tension controlled, therefore still yields din yan. Still yields. O, yun na yun. So, no need to check na sa FS. Pero sige, kung gusto mo, C. Nasa C na yan, oh. O, 600 times D minus C over C. D minus C over C. Kailangan kasi na yun, 1,4. Lagpas-lagpasan na. O Fs, akin na yun, is greater than 1,000. And therefore, ang fee natin ang gagamitin ay 0.9. O, ayan. Para sa ultimate moment capacity, meron ka na niyan. Sa VMN, that's VMN is equal to, pwede namang C, pwede rin T na lang. Tapos D minus A over 2. Multiply mo sa 1 times 10 to the negative 6. Tension, ASFY yan. ASFY. Hindi ko pala na-store yung AS, no? D minus A over 2 times 1 times 10 to the negative 6. So, ayun na yun. AS. Hindi natin kailangan na yan. AS, again, 6 times 5/4. Pala, in-store ko na lang to kanina pa. Paulit-ulit pala magagamit. 5/4 diameter squared, ASFY, 415. 415. ASFY times D minus A over 2. A over 2. Times 1 times 10 to the negative 6. 597? Simple sagot. 597. Yan. 292. Okay. 597, 292. Ang MN pa lang pala yun. MN pa lang yun. Cited. MN. Okay, that's 597. Nominal, pwede kasing hanapin din yan. Nominal at hindi ultimate ang pinapahanap. Ayan yun, pag nominal lang. Pag ultimate,
di VMN. Multiply mo na lang yan. 0.9 times N. And 537.56. 563. Ayan na siya. This is our final answer. 537.563. 563 nga talaga, no? Ay, ganyan na lang. Diyan ko na lang putulin. Kilonewton meters. Ayan. So that's it for this problem. Balance steel ratio, ultimate maximum steel area, and then yung ultimate moment capacity, 537.56 or 563 kilonewton meter.